At para sa ating mga balita, pagkatapos ng Los Angeles, Japan, nilalamon din ng malakas na wildfire at nuclear weapon ng France, gagamitin na laban sa Russia. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nilalamon ngayon ang bansang Japan ng pinakamalaking sunog na naganap sa loob ng 5 dekada ng kanilang kasaysayan. Japan is battling its largest wildfire in 5 decades. The blaze has burned for more than a week now. Ayon sa ulat, nasa 1 linggo na ngayon na nagliliyab ang sunog na nagsimula sa isang kagubatan sa coastal city ng Ofunatu. Mahigit 5,200 ektarya na ng teritoryo ang natupok at higit sa 80 gusali na rin ang nasira. 1 tao naman ang kumpirmadong patay. Nasa 4,600 katao na ang lumikas habang nahihirapan naman ang mga bumbero na pigilan ang pagkalat ng apoy. Nagbabala ang mga opisyal na maaaring lumala pa ang sitwasyon. Ang sunog ay nagdulot ng makakapal na usok, nag-orange ang langit at libu-libong tao ang nawalan ng tirahan. Mahigit 2,000 bumbero mula sa iba't ibang bahagi ng Japan ang kasalukuyang nakikipaglaban sa apoy, gamit ang hindi bababa sa 16 na helikopter upang magbagsak ng tubig sa nasusunog na kabundukan. Ayon sa ilang residente, wala silang ideya kung may babalikan pa silang tahanan. Isang estudyante din ang nagbahagi ng larawan ng kanilang nasusunog na bahay at sinabing wala nang natira. Isa pang estudyante ang nagsabi na kahit makapasok siya sa high school, hindi niya alam kung saan siya titira. Noong Miyerkules ay nagbigay ng bahagyang ginhawa ang ulan at niebe, pero hindi pa rin ito sapat upang tuluyang mapigilan ang paglaganap ng apoy. Patuloy ang paglaban ng mga tropa, habang nagbababala naman ang mga otoridad na maaaring lumawak pa ang wildfire. Bagaman hindi pa tiyak ang eksaktong sanhi ng sunog, sinisisi ng mga eksperto ang pagbabago ng klima. Noong 2024, naranasan ng Japan ang pinakamainit na taon sa kasaysayan ng bansa. Ang buwan ng Enero hanggang Marso ay karaniwang tuyo sa rehiyon, pero ngayong taon ay naitala ang pinakatuyong panahon sa loob ng ilang dekada. Noong Pebrero, nakapagtala ang lugar ng 2.5 mm ng ulan. Napakababa nito kumpara sa karaniwang 41 mm. Matatandaan na hindi lamang ang bansang Japan ang nakaranas ng ganitong sakuna. Sa kabilang panig ng Pasipiko sa California, naganap din ang matinding wildfire ilang linggo lamang ang nakalipas. Dahil sa global warming, tumaas ng 35% ang init ng panahon na siyang nagpasiklab ng isang malawakang sunog sa Los Angeles. Batay sa datos, umabot sa 29 ang nasawi at mahigit 10,000 bahay ang nawasak, habang nasa 150,000 residente ang lumikas. Ayon sa pag-aaral, dumoble ang bilang at tindi ng mga matitinding wildfire sa nakalipas na 20 taon. Habang patuloy ang kawalan ng konkretong aksyon laban sa climate change, inaasahan na mas titindi pa ang mga sakunang gaya nito. Sa ibang balita, nuclear weapon ng France, gagamitin na laban sa Russia. President Macron now says he is open to provide French nukes to protect Europe. Nagpapatuloy pa rin ang paghinto ng tulong militar ng Estados Unidos sa Ukraine, habang ang Ukraine at ang EU ay nararamdaman naman ang tuloy-tuloy na paglayo ng Amerika at unti-unting paglapit nito sa Russia. Dahil sa mga puna na sinabi ni Donald Trump laban sa NATO, nag-uusap-usap na ngayon ang mga lider ng Europa tungkol sa pagkakaroon ng isang sandatang nuklear na poprotekta sa kanila laban sa banta ng Russia. Kasunod nito, sinabi ni French President Emmanuel Macron na handa ang kanyang gobyerno na i-share ang sandatang nuklear ng France para sa depensa ng buong kontinente.
Nasa bingit ngayon ng panganib ang buong mundo habang unti-unting bumabagsak ang Ukraine at ang Russia ay nagpapatuloy sa kanyang agresyon. Kasabay nito ay ang mabilis na pagbabago-bago ng mga hanay ng alyansa sa gitna ng mga superpowers. Ang Europa na matagal nang nakaasa sa proteksyon ng Estados Unidos ay unti-unti na ring naiiwan sa ere. Kaya naman nanawagan na ang bansang Germany sa UK at France na gamitin ang kanilang mga sandatang nuklear para protektahan ang buong Europa laban sa banta ng Russia. Lalo na ngayon na tila hindi na maaasahan ng NATO ang tulong ng Amerika. Dahil dito, sinabi ng gobyerno sa Paris na panahon na upang palawakin ang nuclear umbrella ng France. Bilang tugon sa makasaysayang panawagan ng susunod na Chancellor ng Germany, nagpasya ako na buksan ang usapan tungkol sa posibleng paggamit ng nuclear deterrent ng France upang protektahan ang mga kaalyado sa Europa. Ano man ang kalalabasan ng pulong na ito, nasa kamay pa rin ng Pangulo ng Republika ang huling salita bilang siya ang pinuno ng sandatahang lakas. Hindi naman pinalampas ng Moscow ang usapang ito. Ayon sa Russia, ang gagawin ng France ay itinuturing nilang isang malaking banta. Maliwanag na banta ito laban sa Russia. Kung itinuturing nila na kami ang banta, tumawag sila ng pulong ng lahat ng mga pinuno ng mga hukbo sa Europa at ng Britanya at sabihin nila na kailangan ng ihanda at gamitin ang nuclear weapon laban sa Russia. Yan maliwanag na bantayan. Matatandaan na sa buong Europa, ang Britain at France lamang ang tanging mga bansa na may armas nuklear. Ngunit kahit pagsamahin pa ang kanilang lakas, ito ay maliit lamang kumpara sa nuclear power ng Russia. Ang Russia ang may pinakamalaking koleksyon ng mga sandatang nuklear sa buong mundo at mas malaki pa ito kaysa sa napakalawak na stockpile ng Washington. Ang nuclear weapon ng NATO ay nakaasa lamang sa Estados Unidos. Ang mga nuclear weapon ng US para sa NATO ay nakaimbak sa mga bansang Germany, Italy, Belgium, Turkey at Netherlands upang magsilbing panangga para sa kontinente. Kapag magpasya ang US na iurong ang suporta nito sa NATO, magiging isang malaking problema ito para sa mga general ng Europa dahil posible na tuluyang humina na ang kanilang nuclear capabilities. Ang UK ay may tinatayang 225 nuclear warheads at lahat ng ito ay nakadeploy sa mga Vanguard-class submarines. Pero 4 lamang sa mga nuclear weapon na ito ang pwedeng gamitin anumang oras. Mas malaki naman sa Britanya ang nuclear arsenal ng France na binubuo ng 290 warheads kung saan karamihan sa mga ito ay nakaimbak din sa mga submarino. Bukod dito, meron din silang humigit kumulang 50 cruise missiles na maaaring gamitin sa kanilang mga bomber aircraft. Malinaw sa mga ulat na ito na ang mundo ay pumapasok na sa posibleng digmaang nuklear. Naniniwala ang mga eksperto na mahusay na diplomasya na lamang ang makakapigil sa lalo pang tumataas na tensyon sa gitna ng mga superpowers na bansa sa mundo. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.